Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad ng dati, hindi pa rin nagpapagamot si Kapitan Tiago. Noong mga bata pa kami nila Kapitan Tiago, wala pang droga na iyan. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggaling ang masamang gamot na iyan. Mawalang galang na po, ngunit ang opyo ay sakong halaman. Hindi ito gamot na katutuklas pa lamang at hindi rin ito isang halaman na katutubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Hindi ba, Basilio? Sangayon ako sa iyong sinabi, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron ngang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito hindi napapansin sapagkat abala marami sa pag-aaral. Maiba ako. Kamusta ang tinatatag ninyong akademikong wikang Kastila? Handa na po ang lahat. Mayroong na pong mga guro at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganun. Sana maging matagumpay ang inyong plano. O paano? Mauna na ako sa inyo. Gandang umaga, Basilio. Ikaw ba ipauwi na at magbabakasyon? Ganun na nga po, Ginoong Simon. Sino yung kasama mo? Yung bahay mo ba siya? Hindi po. Ngunit magkakalapit lamang ang aming bayan. Bakit po, Ginoong Simon? Hindi pa po ba kayo nakakapunta roon? Sadyang hindi pa ako nakapagtungo sa lalawigan. Dahil ang mga tao doon, hindi naman bumibili ng mga alak. Sa palagay ko, may hirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili na hindi naman namin kailangan. Ipagpaumanan ninyo, Ginoo, ngunit kami mauna na. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na doon sa dakong ulo. Sige. Si Ginoong Simon? Ngunit anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong pukbing ito tayo nagkatagpo. May 13 taon na ang nakakaraan. Kayo po ang naghandog sa akin ng isang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra, si Ginoong Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay patay na. Isang makamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba alam na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mong ito tungkol sa aking lihim, isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkakabunyag nito, isang sisira sa mga plano ko. Ang plano kong paghihiganti. Ang plano kong matagal ko nang pinaghahandaan. Ginoong Simon, noong kayo'y natulang filibustero at dahil do'y kayo'y napakulong, hahayaan niyo ba itong mangyari ulit? Walang ibang nakakalam nito maliban sa ating dalawa. Kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatiling itong lihim. Madali lang palabasin na ikaw ay napatay ng mga tulisan sa gubat na ito. Kung gayon, nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito may 13 taon nang nakararaan. Upang dakilain ng isang taong inala ng buhay upang ipaglaban ng karapatan ng Pilipino laban sa mga mapangapi. At ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang nasimulan. Hindi ko akalain na lubusan ng lumalala, kumakalat ang lason sa lipunan. At ang mga kabataan, pilit na pinasusunod, inaapi, at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Ahin natin ang wikang ito. Itatago lamang ang wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang inyong iniisip. Sa simula pa lamang, akin ang nasiksihan ng iyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Ilang bisis ko na rin tinanggang lapitan si Makaraig o si Isigani upang ihayag sa inyo
ang mga pagkakamali na inyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig at iisipin nyo lamang na ako'y nasisiraan na ng bait. Ngunit, narito na sa akin ang pagkakataon. Ngayon, hayaan kitang mabuhay, Basilio. Ano ang iyong mapapala kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Makikita mo ba na masaya ang mga tao? At iyon na lamang bang hahayaan na mabulok ang iyong ina at kapatid at tapagtapakan ng mga taong siyang mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglabang? Gayon ako din ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin nila ang aking ina at iharap sa hukuman ng kanyang bangkay. At pagkatapos ay magbintang na lang ng kung sino-sinong Kastila. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, Ginoong Simon, magbaba man ng hutol ng hukom, wala na silang magagawa. Hindi na nila maibabalik ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik. Wala rin naman ako mapapala sa aking paghihiganti. pareho lamang tayo ng karanasan, Basilio. Ganyan din ako noon. Pinagwalang bahala ko lang ang lahat. Ngunit sa pagbawalang bahalang ito, ikaw pa ang naging masama. Ikaw pa ang kinamuhian. Ako po ang kanilang kamumuhian sa kabila ng mga ginawa nila sa akin. Natural lamang sa tao ang magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo. Basilio, hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. Kahit ilahad mo ito'y tiyak, hindi ka nila paniniwalaan. Gayon man, kung sakaling magbago ang iyong isip, puntahan mo na lamang ang aking bahay sa eskolta. Tama bang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay ang mahihina at matitirang malalakas. Konting tiis na lang ay magtatagumpay na ang aking plano. Konting tiis na lang. Buenos dias mga amigos. Buenos dias! Kaninang umaga, nakipagkita ako kay Padre Irene. At ang sabi niya sa akin, sa Los Baños daw pinag-usapan ng lahat. At ang lahat daw ay tutol. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong iyon. Yan din ang sinabi ko kay Padre Irene. At ang sabi niya, si Don Custodio, isang sangguniang lupon ang magdidesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko rin yan kay Padre Irene. At ang sabi niya ay ganito, malaki na ang ating natamo. Nagawa na natin ang ating kahilingan na may unang agisang kapasyahan. Ang sabi sa akin ni Padre Irene, kung kakausapin natin si Don Custodio, maukuhan natin ang kanyang pagsang-ayon. Sa paano paraan naman tayo? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang yung chief na si Figura. Ang mananayo na si Pepay. Tingnan pa natin ang ibang paraan. Sa Ginoong Pasca ay pwede nating lapitan. Ang abogado hinihingian ng Byron Del Custodio? Oo, siya nga. So siyang kamag-aral ng ating amain. Ang problema lamang ay kung paano natin siya lalapitan upang kausapin si Don Custodio na paboran tayo. Hindi ba si Ginoong Pasca ay isang may kaluguyong mananahit? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalabuyo? Huwag ka na nga, Marte. Isipin mo na lang ang kaginhawang magagawa noon. Kilala ko ang babaeng si Matya. Hindi naman siguro masama kung ating nilang pag-iisipan ang mga paraang hindi mahalay tingnan. Kakausapin ko sa Ginoong Pasta at kung ako'y hindi magtatagumpay, gawin natin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Sagali. Kung gayon, hintayin na lang natin ang resulta sa pagkikipag-usap kay Ginoong Pasta. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang pulso, wala nang ganang kumain. Tuluyan nang kumalat ang lasong sa kanyang katawan. Parang Pilipinas. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang libro binigay ko sa'yo. Wala ka pagmamahal sa bayan.
Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ng magsigan. At bukas, wala nang mga universidad, wala nang mag-aaral, magpapahirap. Naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo, ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa iyo, sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi, hindi ko alam. Kailangan mo nang magdesisyon. Dahil ako ang namumuno sa pagkakagulo. Pinakikiusap ko sa iyo, samantalin mo ang pagkakataon. Pamahalaan mo ang isang ukbo. Resolvin mo ang isang bayan ng Santa Clara. Kukunin mo ang isang tao, tanging ikaw lamang nakakilala, bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo, Ginoo. Anong ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Patay? Hindi. Paano nangyari to? Ika-anim ng hapon nang siya ay mamatay. Pumaroon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin nila sa akin ang lahat. Pagbalik ko, isang liham mula kay Padre Salvin na ipinabot kay Kapitan Tiago na dala ni Padre Irene. At nang dahil sa sulat na ito, ang kapitan ay nanangis. Hindi maaari. Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara. Ililigtas ko pa siya. Ginoo, huminahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lang nalaman na ako'y buhay. Namatay siya na hindi man lang nalaman na ako'y nagbalik para sa kanya. Kaawang tao, labis siyang naghirap, nagtiis ng napakahabang panahon, at ito ang kanyang nakuhang ganti. Sadyang nakakapanghina ng damdamin. Bakit hindi pinabura ni Don Custodio ang ating hiling? Walang nakakaalam niyan. Di ba't marami siyang tagumpay? Bakit tayo hindi man lang niya hinayaang magtagumpay? Mabuti naman ang ating layunin. Alam niyo na ba, ang mag-aalahas ni si Simon ay ginulpi ng di nakilala mga tao. At ayaw daw nito magsalita. Marahil ay nagbabalak magiganti. Sabi ng ilan sa bayan, mga praile daw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang may interes nangyari sa mga alahas na walang ibang nais kundi samsamin ang salapi ng mga Pilipino? O, maupo ka na Tadeo at tayo kumain na. Mabuti naman at nakarating ka. Si Juanito na lang pala ang wala. Sana'y si Basilio na lang ang ating inanyayahan sa halip na si Juanito. Mukhang walang balak itong pumunta. Oo nga naman, bakit hindi na lang si Basilio ang ating inanyayahan? Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio, ay maaari makakuha pa tayo ng ilang detalye tungkol sa isang bata at isang mungha na nawawala. Para kay Don Custodio ang panukanang sopas. Kay Padre Irene naman ang lumpiang Shanghai at ang tortang alimango ay para sa mga Friday. Pansit gisado naman para sa bayan, dahil katulad ng pansit ng mga incheck. Tayo ang tumatangkilik pero sila ang nakikinabang, tulad ng ating pamahalaan noon. Hindi, dapat natin ialay ang pansit kay Quiroga, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Dapat ay si Menencio Negra, kay Simon. Tignan niyo. Ayun ang paboritong estudyante ng Vice Rector. Masdan ninyo sa karwahe ni Simon sumakay. Ang busabos Vice Rector na pinaglilingkod ng Panginoon ang General. Anong mga paralan? Ano kaya nangyari? Buenos dias, Profesor. Basilio, anong ginagawa mo dito? Akin lang po sanang dadalawin ng aking mga pasyente at aasikasuhin ng mga papilis para sa aking pagtatapos. Matanong lang kita, kasama ka ba ng mga estudyante kagabi sa piging? Hindi po. Ako ay nanyayahan, ngunit hindi ako nakapunta dahil kailangan kong bantayan si Kapitan Tiago. Mabuti kung ganon. Pero, inanyanyahan ka kamo. Kasapi ka ba sa kanilang organisasyon? Ako ay nagbayad lamang po para sa kasapian. Ganun ba? Kung ako sa'yo, ayuin na lang ako at sisirain anumang makatibayan na maaaring magdawit sa iyo. Saglit lang po, Profesor. May kinalaman po ba si Ginoong Simon sa mga nangyayari? Ang Eminensya Negra? Wala! Hindi mo ba nababalitaan na si Simon ay nagpapahinga ngayon dahil may mga di lang tao ang sumugat sa kanya? May mga tulisan po bang sangkot? Wala. Panay estudyante lamang. Makikita mo sa universidad ang mga paskil na puro pag-imagsik lamang ang laman. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Ikaw din.
Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga din. Ay, kay sama ng mga paskil sa loob. Nakita mo na ba? Hindi pa po. Siya nga pala, si Kapitan Tiago ay matanda na. Narayan na at nilalapitan ng mga uwak at betre. Iyo siyang ingatan ng mabuti. Makakaasa po kayo. Mauna na po. Natitiyak kong winika niyang kapag gamitin mo malaga, hindi ka makakapagtapos. Marahil siya ay may kinalaman dito. Tika, si Sandoval na yun. Sandoval! Sandoval! Dito, Sandoval! Oh, Basilio, nabalitaan mo na ba? Annalyn, ang tungkol ba sa mga pastel? Hindi. Matagal na mawawala ng pasa. Kalahin mo yun ha. Sige, ama, ano natin sa inyo. Kala ko ba naman kung bakit siya masaya? Juanito, mabuti naman at nagkita kita. May tatanong lang sana ako sa iyo tungkol sa mga pastil na sinasabi nila. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo iyon. Tika, uminahon ka. Namumutla ka na. Wala akong kinalaman, Basilio. Alam mo iyon. Isang sibil. Paalam mo ng Basilio, may kailangan akong puntahan. Ano bang nangyayari? Wala na akong mapagtanungan. Sagani, mabuti naman at nagkita kita. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong nangyayari? Bakit ganon? Dahil lang sa isang maliit na pangyari ay nasira ang samahan nating lahat. Ganon lang ba kababaw ang pinagsamahan natin? Ngayon lang ba may makukulong ng dahil sa pagtatanggol sa kanyang bayan? Sino ba ang may gawa sa mga pastil? Bakit gano'n na lang kasasama ang mga nakalagay? Hayaan natin sila na ang umalang. Kung nasa ng panganib doon tayo, naroon ang karangalan ng isang Pilipino. At kung sinasabi ng paskil ay tungkol sa karangalan, hayaan natin ito at pasalamatan. Sige, mauna na ako. At saan ka naman karoon, bata? Nagpunta ko rito upang makipagkita sa aking kaibigan. Marangal na pagkatao. Sa oras ng kaginhawaan ay wala ka. Ngunit ngayon kailangan namin ay naririto ka. Upang kami ay suportahan. Anong pangalan mo, binata? Basilio po. Narito ang kanyang pangalan sa listahan. Dakpan siya! Dahil sa impilan! Saglit lang po. Bakit pati ako? Huwag kang mag-alala. Ibabalita ko na lang sa iyo ang nangyari sa hapon kapag tayo ay nasasakit. Natitiyak kong magarbong handa ang iyong ihahandog, Ginoong Simon. Yan nga sana ang aking plano, ngunit wala akong malaging lugar upang pagdahusan isang malaking piging. Sayang naman pala, di sana ikaw nang nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago at hindi na napunta kay Timoteo Pilaes ng libre. At ngayon, ikakasal pang kanyang anak sa isang mayamang si Paulita Gomez. Yan talaga. Yung mga tao talaga ng swerte. Kung sa bagay, mas mabuti na rin at si Juanito ang kanyang pakakasalan kaysa naman sa isang hamak na makatang si Isagani. Marunong din mag-isip ang babae. Alam niyang di niya kaya ang buhay mahirap. Isa akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay nila ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang maramdaman kundi galit at paghihiganti. Noong himagsikan pa man ay hindi na ako nag-alam. Nabigo sila at ako'y nakulong ng walang kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Ngayon, handa na akong ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Urong-sulong pa ang mga desisyon dahil ako yumibig panahon. Ngayon patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para mataas. Magsasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bango at tarangga. Ikaw na may gigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Halika rito sa aking laboratory. Dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta-basta ang dinamita. Ito ang mga kasawiyang naimbak.
mga kagagawang walang katwiran at mapangapi. Ngayong gabi makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Papaparusahan ang mga makasalanang hindi magawang parusahan. Ngayong gabi magkakaroon ng malaking piyesta. At ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna ng handaan. Napakaningning ng liwanag ng binibigay nito. Ngunit, ito'y pansamantala lamang. Pagkaraan ng 20 minuto, mawawala na ang ilaw. At kapag inayos ang mitsa, sasabog ang bomba. Kung gayoy, hindi na pala kunin nyo kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ilalabas ang mga artilyero at iba pang makina sundo ko noon. Pupunta sila sa lugar na kinaroroonan ng Kabisang Talis sa Santa Mesa. Sabay-sabay nasusugod ang lahat, magkakagulo. At ang ibang mamamayan ay nanaisin na ring lumaban. Dadalhin mo ang iba sa lugar o sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Kabisang Talis ay susubukang agawin ng tulay. Mamamatay ang mga mahihina at ang mga hindi handa. Kahit ang mga walang laban, Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Inchek, at mga Kastilang duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na muling magpapapit. at ano na lang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Ano naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangan isipin kung pupurihin nila ito o hindi? Bakit ko kailangan lingapin ang mundong kailanman na hindi lumingap sa akin? Tama ka. Oh. Hintayin mo ko sa tapat ng simbahan ng San Agustin sa ikasampu ng gabi. Lumayo kayo sa daang analogy sa alas 9. Kung gayo'y magkita na lang tayo mamaya. Ang dami palang madadamay sa pagsabog na magaganap. Naawa-awa naman sila. Payuhan ko na lang kaya nila na umalis para hindi na sila madamay. Hindi. Ano naman sa akin kung sila ay mamamatay? Hindi ko dapat sirain ang pagtitiwala ni Ginoong Simon. Siya ang naglibing sa aking ina at ang mga tao sa loob ang pumatay. Sinubukan kong kalimutan at magpatawad, ngunit ang lahat ay may hangganan rin. Hindi sila dapat madamay. Papasukin niyo ako, ililigtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo nga iyon suot. Papasukin niyo ako! Tayo na sa school pa. Magaling. Liligtas niya ang kanyang sarili. Ako'y alis na din. Nagawa mo dito. Sagani, tara na, umalis na tayo dito. Bakit tayo alis? Puntahan natin siya. Ibig ko siyang makita. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Anumang oras ay sasabog iyon. Hindi. Iba na siya bukas. Gusto ko siyang makita. Kawaan ka ng Diyos. Nakasulat dito, Manny Casal Pares, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang yan. Hindi magandang biro. Isang pagbabanta mo sa isang taong matagal nang namayapa. Si Ibarra ang nagsulat nito. Sulat kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais na tayong lahat patayin yan? Padre Salve, pakitaas ang mitsa. Isang saglit lamang.
Masama bang iyong pakiramdam, iho? Wala ito, Padre. Mawawala din ito pagkalipas lang ng ilang oras. Ilang oras lang ay tatalab na ang lason sa aking mga katawan. Diyos ko! Huwag kang matakot, malalim na ang gabi. Nais ko lang ilahad sa iyo ang aking lihim. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Anak, lagi mong tandaan na kahit saan man tayo, nariyan palagi ang ating Ama. May kapal. Padre, ayokong mamatay ng may kasamaan. Patawarin ka ng Diyos. Alam niyang hindi mo kagustuhan ang lahat. Ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Nagustuhan niya lahat ng ito. Kaya hindi ka nagtagumpay ng iyong plano. Sapagkat hindi ito tama. Kaya't igalang na lang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba? Ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito. Walang makapagsasabi ng iniisip ng Diyos, anak. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang nakakagawa ng isang dakila. Bakit ako ang pinarurusahan at hindi ang mga masasamang namamahala at gumagawa ng kasamaan? Kailangan munang alugin ang lalagyan bago humalimuyag ang isang bango. Tandaan mo yan, anak.